Nagsimula ang movie nang ipakita ng mga pulis kay Dongwan ang natagpo ang bungo at kalansay ng kanyang ina. At ayon sa ID na nakuha sa kalansay ay may 40 years na pala itong nawawala. Kaya't nang dahil sa katagalan ay di na alam ng mga pulis kung ano talaga ang ikinamatay nito. At dahil ibinaon ito sa kabundukan ay may posibilidad na pinatay ang babae. At kahit na pinatay ang kanyang ina, ay di na din pwedeng habulin pa ang kaso dahil nag-expired na ang statute of limitations nito. At nang tingnan ni Dongwan ang ID ay kumupas naman na ang muka ng kanyang ina. At dahil baby pa siya noon kaya't hindi pa niya ito nakikita. At sa burol ay makikitang wala silang inilagay na picture ng kanyang ina dahil wala silang makitang kahit anong picture nito. Tinanong ni Dongwan ang kanyang ama kung iniwan nga ba talaga sila ng kanyang ina. Hindi din ako makapaniwala dahil bigla na lang siyang nawala noon. Pagkatapos ay dumating ang mga kamag-anak ng kanyang ina, ngunit hindi naman sila nakikilala ni Dongwan. Sinabi ng mga ito na hindi nila bibigyan si Dongwan ng lupang mana na naiwan ng kanyang ina. Ngunit sinabi ni Dongwan na hindi ko naman kailangan ng kahit na anong mana sa aking ina. Masama na wala man lang siyang picture sa kanyang burol, at ang kailangan ko lang po ay bigyan niyo po ako ng picture niya. Wala kaming kahit anong picture ng nanay mo, hindi mo siguro alam na kaya ayaw niyang magpa-picture dahil talagang napakapangit niya. Kaya't laking gulat ni Dongwan sa kanyang narinig. Wala man lang po bang naghanap sa inyo o nag-isip na baka kinidnap na siya? Sino bang kikidnap sa isang pangit at berat mong ina? Nagmarites nga siya sa barangay natin na nakita niya na may kasama daw na ibang babae ang aming tatay. Kaya ayon binugbog siya ng aming ina, at pagkatapos niyang lagnatin ng ilang araw ay ninakaw niya ang mga alahas ng aming ina at saka siya lumayas ng bahay. Bakit sa ina ko po siya nagalit, di ba dapat doon siya magalit sa asawa niya? Tahimik naman ang buhay naming lahat noon, nagkalat lang kasi siya ng chismis, kaya dapat siyang saktan hanggang sa mamatay. At dahil sa ginawa niyang iyan ay matagal na naming siyang itinakwil sa aming pamilya. Pagkalabas ay narinig ni Dongwan na gustong gawa ng producer na si Suje ng documentary ang kakaibang istorya ng kanyang ina dahil gustong-gusto ito ng mga viewer. Pagkatapos ay naghuling paalam na sila sa labi ni Yoonhee. At dahil sa baho at pagmamadaling umalis ay nahila nila ang telang puti kaya't nahulog sa sahig ang bungo ni Yoonhee. At sinabi ng babaeng kapatid niya na wag niyo nang buuin ang kalansay niya dahil i-cremate naman siya at magiging abo din naman. Pagkatapos ay sinabi ni Sujin sa phone kay Dongwan na ayon sa investigasyon ay nagtrabaho pala ang iyong ina sa isang garment factory. At upang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina, ay in-interview nila ni Sujin ang mga dating nagtrabaho sa factory. Sinabi ng mga ito na talagang pangit si Yoonhee at binansagan nila ito ng dong-over. At sinabi din na napakabait ni Yoonhee, napakasipag at seryoso sa kanyang trabaho, at isang araw ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. At binigyan lang siya ng 1 minuto ng kanyang amo para magbanyo. Ngunit pagdating niya sa banyo ay napakahaba naman ng pila, kaya't nang dahil sa takot sa kanyang boss ay bumalik na siya kaagad, ngunit nadumi naman na siya sa kanyang pantalon. At ito ang dahilan kung bakit binansagan nila itong dong-over. At makikitang pinagtatawanan nila ang nangyari noon kay Yoonhee. Wala po ba kayong kahit anong picture niya sa factory? Bihira ang pagkuha ng picture noon at kinukuhanan lang kami para sa aming employment records, at dahil 40 years na ay baka wala na din ang mga picture namin doon. Naalala ko nga pala na nagkaroon siya ng issue sa may-ari ng factory, at kailangan yung tanungin si Jinsuk tungkol dyan, at pagkatapos ay nagpunta sila kila Jinsuk. At sinabi sa kanya ni Jinsuk na maaaring may kinalaman sa akin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinagsamantalahan kasi ako ng may-ari ng factory na si Jusang, at si Yoonhee ang nagmalasakit sa akin at palagi niya akong dinadamayan. Ngunit napakagaling naman ni Jusang na pangalagaan ang kanyang pangalan, magaling siyang magpasweldo at nagbibigay din siya ng pocket money sa mga empleyado. Kaya't anghel ang tingin sa kanya ng lahat, at kahit magsumbong ako ay walang naniniwala na pinagsamantalahan niya ako. Ngunit ang hilig niya ay ang magkuha ng mga picture ng mga babae niyang empleyado. At nung mga panahon na iyon ay ipinanganak ka na niya Dongwan. At hindi pa sikat ang iyong ama bilang isang seal engraver. At nang malaman ni Yoonhee na sinibak ako sa trabaho ni Jusang, ay nagalit siya dito at sinabi niya na, may ginawa ka kasing masama kay Jinsuk kaya hindi na siya pumapasok diba? Kaya't nang dahil sa kanyang sinabi ay sinigawan siya at pinalayas ni Jusang. At pagkauwi niya ay agad siyang nagsulat sa mga papel. Kinabukasan ay nakita ni Jusang ang kanyang mga isinulat sa papel na pinagsasamantalahan niya ang kanyang mga babaeng empleyado. Kaya't kumalat ito sa buong factory. Ngunit bigla siyang sinampal ni Jinsuk dahil sa kanyang pakikialam. Pagkatapos ay pinuntahan nila si Jusang, at kung di pa nila sinuhulan ito ng pera ay hindi magsasalita ito.
At laking gulat ni Dongwan nang isiwalat ni Jusang na ang bulag na asawa ni Yonghi ang pumatay sa kanya. Isinama ko noon si Yongyu sa aming inuman, at para magkaroon siya ng mga trabaho ay ipinakita ko ang galing niya sa pag-uukit ng seal sa aking mga kainuman. At nang malasing na kami, ay sinabi ko sa kanya na binubuisit ako ng asawa mo, at ikaw ba ang nag-utos sa kanya? Pagkatapos ay nakita ng mga tauhan ni Jusang na bumugbog kay Yonghi, napasan-pasan ni Yongyu ang katawan ni Yonghi. At itinapon ito ni Yongyu sa gilid ng bundok. At nagalit si Dongwan kay Jusang dahil ito ang nagpabugbog noon sa kanyang ina hanggang sa mamatay. At pagkatapos ay sinira din niya ang itinago nilang recorder. At pag-uwi ni Dongwan ay sinabi niya sa kanyang ama na ikaw nga ba talaga ang pumatay kay mama. Napakahirap na ng buhay ko nung bata pa ako, lagi akong nilalait at binubugbog dahil isa akong bulag. At kahit na nagkaroon na ako ng pwesto sa pag-uukit ng seal, ay wala namang may interesado sa mga ginagawa ko. Hanggang sa makilala ko si Yonghi na una kong naging customer na tanging humanga sa aking kakayahan. At nang mahulog kami sa isa't isa ay niloko ako ng aking mga kapitbahay na hindi lang mabait si Yonghi, at isa din siyang magandang babae. At din nagtagal ay ikinasal na silang dalawa na wala man lang nagsasabi kay Yongyu na talagang pangit si Yonghi. Hanggang sa isang araw, sa wakas ay sinabi ng kanyang isang kaibigan na, wala bang nagsasabi sa'yo na talagang pangit at mukhang halimaw ang asawa mo? Kaya't nalaman ko na niloloko at pinaglalaroan lang nila ako. At nai-imagine ko na pinagtatawanan lang nila akong lahat. Walang pinagkaiba ang iyong ina sa kanila dahil niloko din niya ako at di niya sinabi ang kanyang itsura. At nang magkasagutan kami dahil sa pakikialam niya kay Jinsok, ay inamin niya ang kanyang totoong itsura. Kaya't nang dahil sa kalasingan at galit ko sa panloloko niya ay di ko sinasadyang napatay ko siya. Naiintindihan mo ba ako anak at ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo? Hindi kita naiintindihan, isa kang mamamatay tao papa. Hindi ako mamamatay tao anak, isa lang akong milagro na nakakita ng mundo sa dulo ng aking mga daliri. Kinabukasan ay sinabi ni Suje na nakakuha na ako ng picture ng iyong ina. At si Jusang pala ang kumuha ng picture ng employee ID niya. At makikitang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Dongwan nang makita niya ang tunay na itsura ng kanyang ina. At hindi naman pala talaga ito pangit at isa lang itong pangkaraniwang Koreana. Hindi ang kapangitan ni Yonghi ang totoong halimaw, kundi ang mga taong mapanghusga na nakapaligid sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang